Sa huling part ng ating kwento ay inutusan ni Jinchen ang dalawa na ipatawag ang lahat ng mga opisyal mula sa division rank pataas maging sila Rizal at si Gerard, dapat bilisan nilang dalawa ang pagpapatawag sa kanila. Sa ibinigay na utos ni Jinchen ay napanganga na lang itong si Yenhui at si Commander Daimedeok dahil hindi nila alam kung ano ba ang layunin ng kanilang dakilang general, bakit gusto niyang ipatawag ang mga matataas na opisyal sa kanilang buong hukbo. Makalipas ang ilang mga sandali ay makikita itong si Rizal at Gerard na mabilis na tumakbo ng kanilang nabalitaan na ipinatawag sila ni Jinchen. Tanong pa ni Gerard kay Rizal na nagtataka na bakit maging silang dalawa ay pinatawag. Sagot naman ni Rizal na wala din siyang alam kung bakit sila bigla na lang ipinatawag. Sa ngayon ang mas mabuti raw nilang gawin ay magmadali para kanilang malaman kung ano talaga ang dahilan. At nang nakita na ng dalawa ang loob kung nasaan si Jinchen ay bahagya silang dalawa na napatigil sa kanilang pagtakbo. Dahil nakita nila sa loob na nakalinya ang mga matataas na opisyal ng mga sundalo at sa gitna nito ay nakaupo si Jinchen na hinihintay ang pagdating ng lahat niyang mga matataas na opisyal. Kaya napapatanong na lang si Rizal at si Gerard na kung ano raw ang nangyari dito. Nasabi din ni Gerard habang hindi maalis ang kanilang tingin sa mga matataas na opisyal na mga sundalo na kahit sa alinmang konseho ng mga maharlika sa imperyo ay hindi makikita ang ganito kahigpit at katinding disiplina. At natanong din niya na hindi ba't mukhang mga sundalo lamang ang mga opisyal na humarap sa kanilang hari. Dito ay nagtanong sa lahat si Jinchen na mayroong seryosong tono na kung natipo na raw ba lahat na kanyang pinatawag. Agad naman na pinasangayunan ni Yenhui ang tanong sa kanila ni Jinchen. At sa ilang sandali ay mayroong isang lalaki ang naglakad sa kanilang harapan at mayroon itong bitbit na maliit na kahon. At pumunta ito sa direksyon kung nasaan nakaupo si Jinchen, at nang nakarating na siya sa harapan ni Jinchen ay agad na inilagay ng lalaki ang maliit na kahon sa maliit na lamesa sa harapan ni Jinchen. Dito ay dahan-dahan na binuksan ni Jinchen ang maliit na kahon. Kahit hindi pa ito tuluyan na nabuksan ay makikita sa loob nito ang malakas na liwanag. At umabot pa ito sa labas ng gusali kung saan sila nagtitipon, hanggang sa kumalat ito sa buong teritoryo. Itong kanyang apat na pinagkakatiwalaan ng mga matataas na sundalo ay kanilang inaabangan kung ano ang gagawin ngayon ng kanilang dakilang general, samantalang ang iba pa ng mga matataas na opisyal na sundalo ay ganun din ang kanilang ginawa na kanilang hinihintay kung ano ang gagawin ng kanilang dakilang general. Makikita sa kanilang buong lugar na kumalat na ang malakas na liwanag. Si Gerard na pinapanood ang liwanag na lumabas galing sa maliit na kahon ay natulala na lang siya na hindi makapaniwala, ang liwanag raw na kumalat sa kanilang lugar ay nagbibigay ng malakas na pressure. Maging si Rizal na medyo matagal nang nagsilbi sa ating bida ay hindi din maalis ang kanyang tingin sa malakas na liwanag at napapatanong na lang siya na kung ano raw ba ito. At nang kinuha na ni Jinchen ang tela ng bandila ng bansa nila na Gory ay naglakad na siya sa harapan ng kanyang mga sundalo. Makikita itong sila Buro at Uro maging ang iba pa na tiningnan si Jinchen na bumaba sa hagdanan, at agad itong lumapit kay Yenhui para si Yenhui na ang humawak sa bandila ng kanilang bansa. Sabay tiningnan ng seryoso ni Jinchen ang buo niyang paligid, at nakita niya dito ang lahat niyang mga sundalo na nakatayo ng matuwid at hinihintay kung ano ang sasabihin ng dakilang general. Sinabi pa ni Jinchen sa lahat niyang mga sundalo na wala na raw silang lugar na babalikan, samantalang sa gitna ng pagsasalita ni Jinchen sa lahat ay itong si Uro at Buro ay seryoso na nakikinig sa mga binitawan na salita ng kanilang dakilang general, maging ang iba pa na mga sundalo. Ipinaliwanag pa sa kanila ni Jinchen na hindi na raw sila babalik kung saan ang lupain na dati nilang tinitirhan. Sa binanggit na salita ni Jinchen ay itiniklop ng mahigpit ng mga sundalo ang kanilang mga kamao. At tumingin sila ng diretsyo na hindi man lang nagsasalita dahil kung ano ang kagustuhan ng kanilang dakilang general ay ito ang kanilang susundin. Si Yenhui na nasa kanilang unahan ay tiningnan muna niya ang bandila na nasa kanyang isang kamay, at sa gitna ng pagpapaliwanag ni Jinchen sa lahat niyang mga nasasakupan ay dahan-dahan na umakyat si Yenhui papunta sa itaas. At ipinaalam din ni Jinchen sa kanyang mga matataas na sundalo na sa mundo raw na ito ay kanilang ipagpapatuloy ang kanilang bansang Gory. Kasabay nito ay itinaas na nga ni Yenhui ang bandila ng Gory at kanya itong iwinagayway bilang pagpapahiwatig na muli nilang itatayo at ipakilala sa buong mundo ang kanilang bansang Gory. Si Buro at Uro maging ang iba pa ng kanilang nakita na itinaas ni Yenhui ang kanilang bandila ay hindi maalis ang kanilang tingin dito. At kasabay nito ay ipinadyak nila ng sobrang lakas ang kanilang paa ng sabay-sabay sa sahig. At agad silang lumuhad sa harapan ni Jinchen na kanilang sinisigaw ang kanilang katapatan sa sarili nilang bansa.
Si Rizal at Gerard na pinapanood ang ginawang kilos ng lahat ng mga sundalo ay napanganga na lang sila na hindi nila alam kung ano ba ang dapat nilang gawin, at nasabi din ni Rizal sa kanyang sarili na pareho raw ang iniisip nitong mga sundalo na nandito, sila raw ay nagkakaisa at nagsama-sama bilang iisa, at ano din daw ang kahulugan ng kanilang bandila. At inutusan ni Jinshan si Yenwei na ibigay niya sa kanya ang bandila, agad naman na lumapit si Yenwei sa ating bida para kanya nang iabot kay Jinshan ang bandila. At nang nasa kamay na ni Jinshan ang bandila ay hinawakan niya ng mahigpit ang hawakan nito, sabay tumingin siya ng diretso kay Yenwei, maging si Yenwei ay tumingin din ng diretso sa ating bida. Kasabay nito ay naglakad na nga si Jinshan para pangunahan ang kanyang mga sundalo papunta doon sa labas. Ang mga sundalo ng kanilang napansin na papalabas na si Jinshan ay isa-isa silang tumayo para kanilang sundan si Jinshan sa lugar na kanyang pupuntahan. Maging sa kanilang paglabas ay mapapansin sa bawat kilos ng mga sundalo na silang lahat ay organisado, si Rizal at si Gerard ay kanilang pinapanood ang mga sundalo na isa-isa nang umalis sa loob ng gusali, kaya nagkatinginan na lang itong dalawa na hindi nila alam kung ano ba ang dapat nilang gawin. Upang makasabay sa mga sundalo ay ang tangi nilang ginawa ay sundan kung saan papunta ang mga sundalo. Bumalik naman ang eksena ilang minuto ang nakalipas kung saan masaya na nakikipaglaro si Hades sa mga hayop sa kanyang paligid. Dahil silang mga elf ay isa sa kalikasan ay hindi mahirap sa kanilang angkan na makikipag-usap sa lahat ng mga hayop sa buong paligid maging sa mga halaman. Ngunit natigil ang pakikipaglaro ni Hades sa mga hayop dahil napansin niya sa kanyang unahan ang malakas na liwanag galing sa bandila ng Gory. Kaya napanganga na lang itong si Hades na hindi maalis ang kanyang tingin sa liwanag dahil sa buo niyang buhay ay ngayon pa lang niya nakita ang ganitong presensya ng liwanag. Ang liwanag raw na ito ay hindi mana at hindi din ito ang Dragon Fear. Maging ang reindeer ay hindi din maalis ang kanyang tingin sa liwanag na kumalat sa buong paligid. Kaya napapaisip na lang itong si Hades na nakaramdam ng pagkabahala dahil ano raw ba kaya ang nakakatakot na enerhiya ang kanyang nakikita, at napansin din niya na maging ang kanyang kalooban ay kaya nitong pigilan. Samantalang dito sa loob ng blacksmith house ay abala itong tatlong mga dwarf sa pagpapanday ng mga bakal at iba't ibang uri ng mga kagamitan. At maging itong si Old Jiang ay abala din sa lahat niyang mga gawain sa loob. Ngunit natigil siya sa kanyang ginawa dahil napansin niya ang malakas na liwanag at kanya itong nakilala kung ano ang liwanag ang kumalat, kaya inutusan ni Old Jiang ang tatlong mga dwarf na itigil muna nila ang kanilang ginagawa. Itong isang dwarf ng kanyang narinig ang inutos ni Old Jiang ay nagtataka siya na kung bakit naman sila hihinto sa kanilang trabaho. Wala nang ang sinayang na oras si Old Jiang dahil mabilis siyang tumakbo sa kanyang silid upang magbihis, kaya nasabi na lang nitong tatlong dwarf na kapag lumamig raw ang init ay kinakailangan na initin nila muli ang bakal. Bakit raw ba kaya sila biglang pinatigil? Mamaya ay lalapitan nila si Old Jiang at kanilang tatanungin na kung bakit niya yun ginawa. Sa ilang saglit ay nagulat ang tatlong dwarf nang lumabas na si Old Jiang sa kanyang silid dahil ito ay nakasuot na ng kanyang baluti na manipis na bakal na parang kaliskis. Dito ay tumingin ng diretso si Old Jiang sa kanyang paligid at mayroon itong bitbit na maliit na kahon. Samantalang ang isang dwarf ay kanyang tinanong si Old Jiang na bakit nila sila pinatigil. Ngunit laking gulat ng tatlong dwarf dahil hindi man lang tumugon sa kanila si Old Jiang bagkus tumakbo lang ito papunta sa lugar kung saan pupunta si Jinshan. Kaya nagtataka na lang itong tatlong dwarf na hindi makapagsalita at hindi maalis ang kanilang tingin kay Old Jiang na mabilis na tumakbo. Upang kanilang malaman kung ano ang gagawin ni Old Jiang at saan ito pupunta ay mabilis na tumakbo ang tatlong mga dwarf para kanilang sundan si Old Jiang. Lumipat naman ang eksena sa gitna ng mga kabahayan, makikita dito na nakataas ang bandila ng Gory, at pinapangunahan ni Jinshan ang paglalakad kasama ang kanyang mga matataas na opisyal na mga sundalo. Itong babae na nasa loob ng kanyang tahanan ay nagtataka siya na kung bakit nagsama-sama ang mga sundalo at ang kanilang dakilang layon, pero nang paglingon niya sa kanyang likod ay nagulat siya dahil nakita niya ang kanyang asawa na nakabihis na ng kanyang baluti bitbit ang kanyang espada para sumama sa pagmarcha. Makikita sa mukha nito na diretso lang ang kanyang tingin kung nasaan ang kanilang dakilang general. Kasabay nito ay tuluyan na nga na lumabas ang sundalo sa kanyang tahanan at hindi man lang ito nagsalita sa kanyang asawa. Ang babae ay hindi na lang niya tinanong ang kanyang asawa kung ano ba ang dapat niyang gawin, bagkus tiningnan lang niya ang kanyang asawa na naglakad para sumama sa grupo ng mga sundalo. Makikita ang iba pang mga sundalo na humalo na din sa grupo ng mga sundalo na nagmarcha, hindi lang doon dahil ang lahat ng mga sundalo na galing sa kanilang tahanan ay silang lahat ay nakapagbihis na ng kanilang mga baluti para sumama sa marcha.
Makikita ang buong lugar na dahan-dahan ang dumarami ang hukbo ng mga sundalo na pinapangunahan ni Jinchen bitbit ang bandila ng kanilang bansa. Ang babae na bitbit ang kanyang sanggol ay hindi maalis ang kanyang tingin sa grupo ng mga sundalo, maging ang iba pang mga kababaihan na iniwan ng kanilang mga asawa sa tahanan ay isa-isa silang lumabas para tingnan ang mga nagaganap. Kaya ang tangi na lang makikita sa buong daanan kung hindi ang maraming mga sundalo na nakasuot ng kanilang mga baluti, at ang mga mamamayan dito na nagtataka kung ano ba ang gagawin ng mga sundalo, bakit silang lahat ay lumabas sa kanilang tahanan para pumunta sa isang lugar. Sa gitna naman ng hagdanan ng entablado ay dito dahan-dahan na umakyat si Jinchen, at nang siya ay nakaakyat na sa itaas ng entablado ay tumayo siya ng matuwid at tinitingnan ang kanyang harapan kung saan nakalinya ang lahat niyang mga hukbo. Makikita ang lahat niyang mga hukbo na nakatayo ng matuwid sa harapan ng kanilang dakilang general at kanilang hinihintay ang talumpati ng kanilang pinuno. At sa ibaba naman ng entablado kung saan nakatayo si Jinchen ay nandito sila Yenhui at si Buro maging si Uro na kanilang tinitingnan ang lahat ng mga sundalo sa kanilang harapan. At sa gilid nito ay pinapanood nitong pito si Jinchen na seryoso na tiningnan ang lahat niyang mga nasasakupan sa kanyang ibaba. Kasabay nito ay itinaas ni Jinchen ang kanilang bandila, at sabay ibinagsak niya ang hawakan nito sa sahig ng sobrang lakas. Sinisigaw pa ni Yenhui sa lahat ng mga sundalo na ngayon ay magaganap ang pagbubukas ng kalangitan. Matapos banggitin ni Yenhui ang salitang yun ay sabay-sabay na lumuhad ang mga sundalo sa harapan ng ating bida. Sinabi pa ni Jinchen sa lahat niyang mga nasasakupan na siya raw na si Jinchen, na isinilang na isang concubine ay kanya pa rin ipinagmamalaki ang kanyang sarili dahil isa siyang inapo ng Yule Emperor. Ang mga sundalo nang kanilang narinig ang talumpati ni Jinchen ay sinisigaw nilang lahat ang kanilang katapatan sa kanilang pinuno. Idinagdag pa sa kanila ni Jinchen na siya raw ay itataguyod ang mga adhikain ng Han, Baekdal at Joshin at sa kalooban ng Hanjek, ingan ay ito ang makapagbibigay ng malawak na kapakinabangan sa lahat ng mga tao. Ang sino man raw ang susuway dito at gagawa ng imoralidad ay hindi niya patatawarin at ibabagsak niya sila sa martilyo na paghuhukom. Ang mga sundalo nang kanilang narinig ang mga salita galing sa bibig ni Jinchen ay muli nilang sinisigaw ang kanilang katapatan. Ipinaliwanag din sa kanila ni Jinchen na sa ilalim raw nitong watawat ng tatlong paa ng uwak ay ipinapahayag niya ito sa kalangitan na siya na si Jinchen bilang yon emperor, na mula sa sandaling ito nang siya ay umakyat sa lugar na ito ay palagi siyang tatayo sa pinakaunang hanay kung saan ang martilyo ay bumabagsak laban sa kaaway. At hanggang sa araw na magwawakas ang kanyang buhay ay isinusumpa niya sa lahat na siya ang magiging kalasag ng kanilang bayan. Sinisigaw din ni Yenhui na siya raw na si Yenhui sa harap ng kanyang kamahalan na ang Yule Emperor na ang kataas-taasang 10,000 kalangitan na yumayakap sa lahat ng mga tao maging sa lahat ng bagay ay kahit ang kanyang katawan ay maging alikabok at ang sarili na lang niya na kaluluwa ang matitira ay sinusumpa niya sa harap ng langit at lupa ng buong sangkatauhan na kanyang susundin ang kalooban ng Emperor. Ang mga sundalo nang kanilang narinig ang talumpati ni Yenhui ay kanila din sinisigaw ng sabay-sabay ang kanilang katapatan sa kanilang pinuno at ang kanilang bayan. Sa kabila ng sigaw ng lahat ng mga sundalo sa kanilang katapatan ay dahan-dahan na umakyat sa entablado si Old Jiang para kanyang ibigay kay Jinchen ang bagay na kanyang dala. Dito ay makikita si Old Jiang na nakalapit na sa ating bida, at nang siya ay nasa harapan na ni Jinchen ay agad siyang lumuhad at kanyang binuksan ang kanyang dala. Habang kanyang ibinigay kay Jinchen ang bagay na matagal na niyang itinatago ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Makikita itong si Jinchen na seryoso niyang tinitingnan ang bagay na nasa kamay ni Old Jiang, sabay dahan-dahan niya itong kinuha, at habang inaangat niya ang bagay na nasa loob ng kahon ay makikita sa hawakan nito ang kulay pilak na kagamitan. Ito pala ay ang espada na tanging si Jinchen lang ang maaring gumamit, at kitang-kita sa hugis nito na masyadong manipis ang espada na tila ba sa mundong ito ay ang bansang Gory lang ang tanging mayroon ng ganitong espada. Sabay inangat ni Jinchen ang kanyang espada at kanyang sinabi sa lahat na simula ngayon ay itatayo nila sa mundong ito ang Gory Empire at hindi lang ito magiging bansang pinamumunuan ng Yule Emperor kung hindi ito ay isang bansa na pinoprotektahan ng Yule Emperor. Habang patuloy pa rin na inangat ni Jinchen ang kanyang espada at ang watawat ng kanilang imperyo ay sinisigaw ng lahat ng mga sundalo ang kanilang katapatan sa kanilang emperor at sa kanilang itatayo na bagong imperyo. Sinisigaw din ni Jinchen sa lahat na mayroong seryosong tono na ang kalangitan raw ng Gory ay dito na magbubukas. Sa pamamagitan raw nito ay ipinapahayag niya ang kanyang panunumpa sa bansang Gory,
Ang mga sundalo ng kanilang nakita ang kanilang bagong emperor na nanunumpa sa kalangitan ay mas lalo pa nilang nilakasan ang kanilang pagsigaw ng kanilang katapatan. Hindi lang ang mga sundalo ang sumisigaw ng katapatan dahil maging ang mga mamamayan dito na galing sa maliit na nayon na kanilang iniligtas ay sumali na din sa seremonya at kanilang sinisigaw ang katapatan sa kanilang emperor at sa sarili nilang bansa. Ang dwarf na pinapanood ang seremonya ay natulala na lang siya na kanyang nasabi sa kanyang sarili na ano raw ba ang nangyari sa mundong ito at ano din daw ang gory at ano din itong mga nagaganap. Sa kabila ng pag-iisip ng dwarf ay nabigla siya dahil bigla na lang dumaan sa kanyang harapan si Heidia. At ang mas lalong ikinagulat ng dwarf dahil maging si Heidia ay lumuhad sa kanilang harapan at kanyang ibinigay ang kanyang katapatan sa ating bida. Kaya natulala na lang itong tatlong dwarf sa kanilang mga nakita at hindi nila alam kung anong nangyari sa elf dahil ang mga matataas na mga elf ay kailanman hindi lumuluhod sa kahit sino, kahit pa sa mga dragon. Sa nakita raw nila ngayon ay nag-aalay ang mataas na elf ng kanyang pagsasamba. Kaya natanong na lang nitong si Stone number 1 na kung ano raw ba kaya ang tunay na kakayahan nitong ating bida. By the way, kaya ko pala tinawag ang dwarf na ito ng Stone number 1 dahil kilala ang tatlong mga dwarf na sila ay ang Tree Stone. At nasabi din itong si Heidia sa kanyang sarili habang hindi maalis ang kanyang tingin sa ating bida na ang tao raw na ito ay isang tao na lagpas sa pagkakaisa at yumayakap sa lahat. At balang araw ay ang tao raw na ito ay kayang magbigay ng liwanag sa buong mundo.